Sa gitna ng El Nino at tag-init, nabuo ang unang bagyo ng taon na ngayon pa lang ay nararamdaman na sa ilang lugar sa Bicol. Inuulan at hinahangin na rin ang ilang lugar sa Visayas lalo't tinutumbok ng bagyong Aghon ang silangang bahagi nito. Naka-red alert na ang NDRRMC, lalo't patuloy na dadaragdagan ang mga lugar na isinailalim sa Signal Number 1. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang malakas na ulan na sinabayan ng bugso ng hangin ang gumising sa ilang taga-Ormoc, Leyte kanina. Panahong ramdam din sa Tacloban, Leyte, na sinabayan din ng pagtaas ng mga alon. Umulan na rin sa iba't ibang bahagi ng Bohol tulad sa Tagbilaran, Loay, Carmen at Talibor. Gayon din sa Margarita, Samar at Dumaguete, Negros Oriental. Kansilado naman ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Virac, Catanduanes. Kaya pinababa sa Virac Port ang mga sasakyang nasa Roro na. Ang mga pag-ulan na yan sa Visayas pati sa Mindanao at Bicol Region ay dala ng Tropical Depression Aghon. Pero tila patikim pa lang lahat yan. Dahil bukas maaari ang maging tropical storm. At sa Linggo o Lunes, posibleng maging matindi o severe tropical storm at pwede pang lumakas bilang typhoon. Sa Martes naman ito inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Babala ng pag-asa, maaari magkaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog sa mga lugar na makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng rainfall sa loob ng 24 oras. So parang 4 liters po kada oras yung binubuhos na ulan sa kada 1 by 1 meter po na area. So may mga tendency po na yung mga low-lying areas, posible talaga silang magkaroon ng mga pagbaha. Tapos yung mga ilog natin, lalo na doon sa may areas ng Bicol at saka Eastern Visayas, possible din po na mag-rise or umapaw. Yung direct effect ay mostly talaga dito sa may Eastern Visayas and Mindanao, pero inuulan na rin po yung ilang bahagi ng mga nabanggit natin na lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. At hanggang Mindanao, ramdam ang epekto ng bagyong Aghon. May mga pinatumba na ng hangin sa Surigao City. At nakatutok doon live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Yes, Vicky, alas 4:45 ng madaling araw nang maramdaman ang malakas na buhos ng ulan at hangin dito sa Surigao City. Ito ay matapos ideklara ng Pag-asa na isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area. Mula sa mahinang pag-ulan, naramdaman ang bagyong Aghon dito sa Surigao City nang biglang lumakas ang pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Natumba ang estanteng ito sa boulevard dahil sa malakas na hangin. Saglit ring nawala ng ilaw ang mga poste ng kuryente. Mga isla sa Siargao, Ingonman, lanawan ang kuryente. Tumaas din ang alon sa dagat. Bago nito, alas 2 ng madaling araw, idineklara na ng Pag-asa na isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na pinangalan ng Aghon. Matapos isa ilalim sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 ng Pag-asa, ang Siargao, Dinagat at Bukas Grande Islands. Agad na nagpatupad ang Coast Guard Surigao del Norte ng pansamantalang suspensyon ng biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat mula sa mainland Surigao patungo sa mga naturang lugar. Kabilang sa stranded ang pamilya ni Marilyn na mula pa sa Danao, Cebu. Magbabakasyon sana sila sa Dinagat Islands, ngunit malakas na ang ulan at hangin nang dumating sila sa Surigao City. Suroy, bakasyon, island hopping, di ka nang nagsakay naming barko nga kahibaw mi na low pressure. So, pero tutuloy pa rin kayo? Tutuloy, sayang ang kuan, sayang amo ang kanang gipang reserve. Sa monitoring ng Surigao CDRRMO, walang naitalang mga barangay na binaha dahil hindi rin nagtagal ang malakas na ulan. Continuous po yung monitoring po natin sa lahat ng mga barangay po natin. So tiningnan po namin yung mga flood-prone areas, landslide-prone areas. So far, negative naman po. Sa Midsayap, Cotabato naman, malakas na ulan din ang naranasan kaninang umaga.
Vicky, bagamat panakanaka na lang ang pag-ulan sa ngayon dito sa lungsod ng Surigao, ay hindi pa rin inalis ng Coast Guard ang suspensyon ng biyahe ng mga sasakyang pandagat habang nakataas pa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa probinsya. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Umulan din sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bandang alas 2 ng hapon kanina, bumuho sa malakas sa ulan sa bahagi ng EDSA North Avenue MRT Station. Nagkaroon din ng gutter deep na baha sa ilang bahagi ng EDSA, kaya lalong bumigat ang daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, ang pagulan sa Metro Manila ay dahil sa trough o bahagi ng mga kaulapan ng bagyong Aghon. Arestado ang dalawang sangkot umano sa bentahan ng illegal na droga sa Navotas. Nakapwesto sila sa tabing kalsada na dinaraanan ng marami. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Nakatayo sa gilid ng kalsada sa Barangay San Roque sa Navotas City ang dalawang lalaki. Lalapitan sila ng isang grupo hanggang bypass operation ito ng pulisya para sa mga suspect sa bentahan ng droga. Ang umunoy bentahan nangyayari sa lugar kung saan maraming mga dumaraang tao at sasakyan. Ayon sa pulisya, estilo daw ito ng mga suspect. Para hindi po sila kaagad mapansin kung sa kalsada lang. Pagka nag-aabutan yan, parang nagkikita-kita lang sa kalsada. Ang isa sa kanila, ilang beses na raw nakulong dahil sa droga. May kukonsider po natin na siya ay drug personality. Gawa ng may previous case siya na the same din na case. Depensa ng mga suspect, walang nakuhang droga sa kanila. Nakulong po ako dati po, pero tumigil na po ako dyan. Sa drugs din? Opo. Ilang beses ka nakulong dahil sa drugs? Siguro po, 2 po. Pangatlo mo to ngayon? Opo. Pero matagal na po yun. Ala ko, may nanluloko sa akin, nagte-text. Ngayon, sisitahin ko sana. Ngayon, pulis na pala. Hindi ko po alam ba't dinampot po ako. May nahuli rin drugs? Wala po. Ayon sa pulisya, nakuha sa mga suspect ang mahigit 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 35,000 pesos. Kuha ng body-worn camera natin. Nagipag-transact tayo. May nakuha pong illegal sa kanila at meron po rin tayong bypass money na natanggap nila. Patuloy raw na iniimbestigahan ng Navotas Police ang insidente para matukoy ang iba pang kasamahan ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hanggang 1.5 oras na brownout ang naranasan ng libu-libong customer ng Meralco at iba pang electric cooperative sa Luzon at Visayas kagabi. At sa Hunyo, taas sigil sa kuryente naman ang kanilang dagdag kalbaryo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa isang bahagi ng Imus, Cavite, walang ilaw ang hilera ng mga establishmentong ito kagabi. Ang buwan at ilang kandila ang nagsilbing liwanag ng mga residenteng nasa bahay nila. Nagsindi rin ng kandila ang ilang residente ng Pasig, habang nabalot ng dilim ang ilang kalsada sa Antipolo. Ilan lang sila sa 487,000 Meralco customers na naapektuhan nang magpatupad ng rotational brownout dahil kulang na ang supply ng kuryente. 1 hanggat 1.5 oras tumagal ang brownout sa ilang lugar sa Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Metro Manila at Rizal. Gabi na kaya di na naasahan ng Uninterruptible Load Program o ang kuryenteng di gagamitin ng mga malalaking business establishment. Yung mga commercial establishments po kasi marami sa kanila sarado na. So wala ka na talagang mapagkukunan in terms of the ILP. So pag ganun na situation at kinakapos ka pa rin, then you have to shave demand. Dahil tuloy ng ilang negosyante sa Quezon City, nawalan sila ng dagdag kita dahil napilitang magsara ng maaga bandang alas 8 kagabi. Nanghinayang kasi sayang din eh. Mabilang pa ako ng 5. Marami rin sa mga customer ng mga electric cooperative sa Luzon at Visayas ang nawalan ng kuryente kahapon. Sabi ng Department of Energy, meron na namang nag-forced outage o biglang nasirang planta, habang ang ilang planta, partikular ang hydropower plants, kulang ang naisupply. Sumabay na naman ito sa pagtaas ng demand dahil mainit pa rin ang panahon. Wala pang nilalabas na resulta ang Energy Regulatory Commission sa investigasyon nito sa mga biglang nasirang planta sa kataasan ng demand sa kuryente noong Abril. Ang DOE naman magsa-site inspection na raw sa mga plantang lagi na lang nasisira o hanggang ngayon sira. Hahanapan namin kung ano talaga yung mga posibleng naging causes ng kanilang outages.
Posible pa rin ang kakulangan sa supply at reserbang kuryente sa mga susunod na araw, sabi ng DOE. Para sa mga customer ng Meralco at electric cooperatives, isa lang ang ibig sabihin nito. Posible pa ang muling pagtaas ng singil sa June billing. Since Meralco, among the many distribution utilities and electric cooperatives operating in the grid, procure part of their supply in the spot market, then there is really that possibility of buying power at a more expensive rate, and which will eventually impact on the overall generation charge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si MNLF founder Nur Mizwari at 5 iba pa para sa kasong graft. Lusot naman sila sa kasong malversation. Nakatutok si Joseph Morong. Matapos ang mahigit 2 dekadang pakikibakan, ihiwalay ang Mindanao sa bansa nang itatag niya ang Moro National Liberation Front at ng 1996 peace agreement na tumapos dyan. Umupo si Nur Mizwari bilang gobernador ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 1996. Pero sa kontrobersiya, nagtapos ang kanyang pamumuno. Sa huling 2 taon niya noong 2000 at 2001, nagkaroon umano ng ghost delivery sa DepEd arm ng mga information and technology package galing sa 2 kumpanya na nagkakahalaga ng kabuang 77 million pesos. Naharap siya at ilang DepEd at COA officials sa kasong graft at malversation sa pamamagitan ng pamameke ng pampublikong dokumento. Kanina, hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan 3rd Division si Mizwari at 5 iba pa sa graft o paglabag sa Republic Act No. 1319. Dahil walang public bidding at nag-canvas lamang ng mga supplier, pinaboran umano ni Mizwari ang paglalabas ng 31 million pesos ng DepEd arm sa isang kumpanya. Nakipagkuntsabahan umano si Mizwari para mangyari yan dahil inaprubahan niya ang ilang dokumento tulad ng mga purchase order para sa isang 46 million peso transaction. Hinatulan si Mizwari at mga kapwa-akusado ng 6 hanggang 8 taong kulong at habang buhay na ban sa pagtakbo sa anumang pampublikong posisyon. Lusot naman sila sa kasong malversation through falsification of public documents. Kulang umunong ebidensya para patunayang ang mga ginawa niya ay nauwi sa pagbubulsa ng pampublikong pondo ng isang individual. Anito, kinumpirma ng mga testigo na sa sumunod na gobernador naka-address ang alokasyon ng pera at tapos na ang termino ng Mizwari na mangyari ang pagbabayad sa proyekto. Paglalaan lamang ng pondo ang nangyari sa panahon ni Mizwari at nagkapera na lamang para sa mga proyekto sa termino ng sumunod na gobernador. At dahil hindi kompleto ang mga dokumento, sabi ng korte, hindi masisiguro na may kinalaman si Mizwari at ang kasunod na gobernador sa paglabas ng pera. Dahil isot sa kasong malversation, iaapela ng kampo ni Mizwari ang guilty hatol sa kasong graft. Without the conviction on malversation, these 2 charges of violation of RA 3019 do not have any leg to stand on. Wala dito sa Sandigan Bayan si Chairman Mizwari nang hatulan siya ng korte. Dahil sa kanyang edad at kalusugan ay nagmosyon siya sa korte na gawin na lamang ito sa pamamagitan ng video na pinayagan naman ng Sandigan Bayan. Sa halip, ang anak ng 85 years old na si Mizwari ang dumalo. Because of old age, it's going to be very difficult for him to travel even to Manila. At dahil pwede pang iapela, hindi agad ikinulong si Mizwari at iba pang akusado. Dinoble na lamang ang 60,000 na piyansa ni Mizwari at iba pang hinatulan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pagkasibak sa serbisyo at hindi lang suspensyon, yan po ang gustong ipataw ng PNP chief sa 2 miyembro ng PNP SAF na rumakit bilang bodyguard ng isang Chinese kahit deployed sa Zamboanga City. Nakatutok si June Veneracion. Espesyal ang araw na ito para sa PNP Special Action Force o SAF. Ngayong 41st founding anniversary ng elite unit ng PNP. Binabalikan din ang mahigit 4 na dekadang kabayanihan ng maraming SAF troopers. Pero meron ding mga nag-iwan naman ng mantsa. 2 nitong miyembro ang nabisto kamakailan na sumasaglan umano bilang bodyguard ng isang Chinese national kahit dapat ay deployed sila sa Zamboanga City. Hindi po tama. It affects po yung PNP as a whole. And remember, ang hinahabol po namin is to bring back our dignity. Kaya naman pagtiyak ng PNP chief, papatawan sila ng pinakamabigat na parusa. Gusto ko dismissal. Hindi po kami papayag ng ganito na suspension lang. Kung sino po talaga nagkamali, then go for dismissal. Yan po yung utos ko. Naka-restrictive custody ngayon dito sa headquarters ng SAF sa Fort Santo Domingo ang 2 nabisto na pulis. Dito rin isa sa ilalim sa restrictive custody ang 7 mas nakatataas sa kanila para humarap sa investigasyon.
kaugnay ng hindi otorisadong pagbibigay ng police security sa isang Chinese national. 9 na staff members, kabilang ang 5 opisyal, ang iniimbestigahan ngayon. Meron tayong nakitang talagang lapses, deliberate na pagkakamali. Pero imbestigahan natin. Pag may makita pa tayong mas malaking may sasama dyan, wala naman tayo sasantuin dyan. Gwardyado ng mga kapwa nila SAF, humarap sa preliminary investigation ng Muntinlupa City Prosecutor's Office ang 2 pulis para sa reklamong alarming scandal. Kaugnayan ng away nila na naging mitya ng pagkakabisto ng kanilang racket. Tumanggi silang magbigay ng pahayag, pati na ang kanilang abogado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Feeling blessed at thankful sa Sparkle at Kapuso Network ang ilang young hunks na binansagang Boys of Summer. Signed for stardom na sila sa gitna ng kanilang life-changing experience bilang Sparkle artist. Makichika kay Nelson Canlas. Feel nyo ba ang cool guys ngayong mainit na summer? Sparkle's got you! Kasama sa Sign for Stardom 2024 ang ito sa Boys of Summer na sina Radson Flores, Bruce Roland, Vince Baristella, Prince Carlos, Yasser Marta, Rahil Birria at Jeff Moses. Binago raw ng Sparkle ang buhay ng mga young hunks. Sobrang thankful din talaga ako sa Sparkle. Sobrang unexpected ng lahat ng nangyayari. I'm very blessed na until now na may tiwala yung Sparkle sa akin. Nagbigay si Sparkle ng ganung trust, so dapat gagalingan ko pa. I'm just really grateful for Sparkle na binigyan ako ng chance. And from being a shy teenager, mas na-boost ang confidence na kailangan nila para mag-grow sa entertainment industry. Mas nagka-confidence ako sa sarili that I can do it. They saw something that I did not see in myself before. And I grew up reserved, shy, pero I had that fire in me. Dahil sa GMA, mas lalo ko minamahal ang trabaho ko. They live up to their name, Nakapuso. Talagang mamahalin ka nila, tutulungan ka nila. Kasama rin sa Sign for Stardom 2024 ang actress, host at Reina Hispano-Americana 2017, Winwin Marquez. Lahat nga ng milestones ko sa buhay nangyari nung nasa GMA ako, and I'm very thankful for that. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.